In Hebrews 1 verse 10, you've got God the Father straight up talking to the Son, Jesus, and calling him God. Not just a good guy, not just a prophet, but God. He says, "Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands." Now, here's the mic drop. Those words are pulled straight out of Psalm 100 to verses 25 to 27, where King David is talking to Jehovah, God himself, saying, "Of old hast thou laid the foundation of the earth." So in the Old Testament, that's clearly about God. But in Hebrews, the Father takes those same words and applies them to Jesus. He's saying, "Son, you're the one who created everything. You're God." This is the heart of the Trinity. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Three distinct persons, one nature, one God. The Father isn't confused. He's not just being poetic, he's literally calling Jesus God, Creator and Lord. That's why Christians say Jesus isn't just like God, he is God, united in essence with the Father and the Spirit. That's the mystery and the beauty of the Trinity. Ngunit sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman, ang setro ng katwiran ay ang setro ng iyong kaharian. At ikaw, Panginoon, sa simula ay inilatag mo ang pundasyon ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Hebreo 1, versikulo 8 hanggang 10, KJV. Noong una, inilatag mo ang pundasyon ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay, sila'y mapaparam. Ngunit ikaw ay mananatili, oo. Silang lahat ay tatanda na parang damit, tulad ng isang damit ay babaguhin mo sila. At sila'y magbabago, ngunit ikaw ay pareho. At ang iyong mga taon ay walang katapusan, awit 102. Talata 25 hanggang 27, KJV. Sa Hebreo 1 talata 10 makikita mo ang Diyos, Ama na kausap ng direktang anak, si Jesus at tinatawag siyang Diyos. Hindi lang basta isang mabait na tao, hindi lang basta isang propeta, kundi Diyos. Sabi niya, ikaw Panginoon, sa simula ay naglatag ng pundasyon ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ngayon heto na ang mic drop, ang mga salitang iyon ay kinuha mula mismo sa awit. 102 versikulo 25 hanggang 27, kung saan si Haring David ay nakikipag-usap kay Jehovah, ang Diyos mismo na sinasabi, noong una ay inilatag mo ang pundasyon ng lupa. Malinaw na tungkol ito sa Diyos, pero sa Hebreo ang Ama ay kinuha ang mga salitang iyon at tiniangkop ito kay Jesus. Sinasabi niya, anak, ikaw ang lumikha ng lahat, ikaw ang Diyos. Ito ang puso ng Trinidad. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, Banal na Espiritu ay Diyos. Tatlong natatanging persona, isang kalikasan, isang Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos.
lang siya nagiging makata. Literal na tinatawag niya si Jesus na Diyos, manlilikha at Panginoon. Kaya sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ay hindi lang katulad ng Diyos. Siya ay Diyos nagkakaisa sa diwa kasama ang Ama at ang Espiritu. Yan ang misteryo at kagandahan ng Trinidad. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.